ating mundo ay nahahati sa 7 kontinente. Ang Asya, Europa, Africa, Hilagang Amerika, Timog Amerika, Antarctica, at ang Australia. Subalit bilang isang Pilipino, karamihan sa atin ay hindi alam ang iba't ibang lugar ng ating mundo. Kagaya na lamang ng isang bansa na napabilang sa kontinente ng Africa, ang bansang Kenya. Ang bansang Kenya ay mayaman sa kultura, may musika at sayaw na ritmo ng pananampalataya ng kanilang lahi. Masasalamin natin ang kanilang mga literatura sa pamamagitan ng kanilang mga mitolohiya na higit na magpapakilala sa atin ng kultura at tradisyon ng bansang Kenya. Talintulad din ang ating mga ninuno at mga sinaunang tao. Likas din sa kanila ang pagtangkilik sa mga makalumang paraan ng pamumuhay. Isa na rito ang makalumang paraan ng paglikha ng apoy. Ang bansang Kenya ay mayaman din sa mga hayop at mga anyong lupa. Ang Kenya ay pinagkalooban na may masaganang makasaysayang pangkultura at likas na pamana at sikat na kilala bilang duyan ng sangkatauhan. Kenya din ang isa sa mga pinaka-cosmopolitan na mga bansa sa Africa. Walang sino man ang nag-iisang kultural na elemento maaaring gamitin upang ilarawan ang mga tao bilang isang buo. Maaari mo sabihin na ang mga lokal na populasyon ng bansa ay madaling kumakatawan sa higit pang mga pagkakaiba-iba kaysa sa maraming iba pang mga bansa sa Africa. Pinakamahalagang Kenyans ay estado sa ilalim ng red, white at black na kulay ng flag at ang sabihin. At ang espiritu ng harami na ang ibig sabihin ay ang paghila bilang isang komunidad. Ang Kenya noon ay inalipin ng mga dayuhan. Labis silang pinahihirapan at inabuso ang kanilang kalayaan. Base sa inyong nakikita ngayon, ang Kenya ay isa ng maunlad na bansa. Marami ng mga matatayog na gusali o infrastruktura at naging moderno na rin ang kanilang pamumuhay. Malayo-malayo sa mga estilo ng pamumuhay nila noon. Maayos at malaya na silang namumuhay ngayon. Mitolohiya ay isang halos magkakakabit-kabit na kumpol ng mga tradisyonal na kwento o mito o sa Ingles ay myth. Mga karaniwan na binubuo ng isang partikular na reliyon o paniniwala. Karaniwang tinatalakay ng mga kwentong mito ang mga Diyos at nagbibigay ng mga paliwanag hinggil sa mga likas na kaganapan. Ang isa sa mga sikat na mitolohiya ay ang mitolohiya ng mga Grego o ang tinatawag na mitolohiyang Grego. Ilan sa mga sikat na tauhan sa mga mitolohiya ng mga Grego ay ang mga Diyos na sina Zeus, Aphrodite, Athena at iba pa. At ngayon, ating matutunghayan ang isang akda na nagmula sa bansang Kenya, ang Liongo.
Isinilang si Liongo sa isa sa 7 bayang nasa baybaying dagat ng Kenya. Siya ang nagmamay-ari ng karangalan bilang pinakamahusay na makata sa kanilang lugar. Malakas at mataas din siya tulad ng isang higante na hindi nasusugatan ng anumang mga armas. Ngunit kung siya'y tatamaan ng karayom sa kanyang pusod ay mamamatay siya. Tanging si Liongo at ang kanyang inang si Imbwasyo ang nakaaalam nito. Hari siya ng Uzi at Ungwana sa Tana Delta at Sangha sa Faza o Isla ng Pate. Nagtagumpay siya sa pananakop ng trono ng Pati na unang napunta sa kanyang pinsang si Haring Ahmad o Hamidi na kinilalang kauna-unahang namuno sa Islam. Ang pagbabago ay naging mabilis mula sa matrilinear na pamamahala ng mga kababaihan tungo sa patrilinear na pamamahala ng kalalakihan sa pagsasali ng trono. Nais ni Haring Ahmad na mawala si Liongo kaya ikinadena at ikinulong siya. Nakaisip si Liongo ng isang pagpupuri habang ang parirala nito ay inawit ng mga nasa labas ng bilangguan. Bigla siyang nakahulagpos sa tanikala na hindi nakikita ng bantay. Nang makita ito ng mga tao, tumigil sila sa pag-awit. Tumakas siya at nanirahan sa watwa kasama ang mga taong naninirahan sa kagubatan. Nagsanay siyang mabuti sa paghawak ng busog at palaso na kinalaunan ay nanalo siya sa paligsahan ng pagpana. Ito pala'y pakana ng hari upang siya ay madakip at muli na naman siyang nakatakas. Kakaunti lang ang nakaalam tungkol sa matagumpay na pagwawagi ni Liongo sa digmaan laban sa mga Gala o Wagala. Kaya naibigay ng hari ang kanyang anak na dalaga upang ang bayaning si Liongo ay mapabilang sa kanyang pamilya. Nang lumaon, si Liongo ay nagkaanak ng isang lalaki na nagtraidor at pumatay sa kanya.